Blind item na pera ang issue, inuugnay sa Chu Sisters, internet biglang nabuhay, fans nalulungkot at umaasa na hindi totoo ang issue sa magkapatid. Kim Chu nagpasalamat sa nanay ng fan na bumili ng bag sa House of Little Bunny, Philippines. Fans na inspire na pumunta rin sa showroom para makita ang bags at mapansin ni Kim. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Alam mo yung feeling ng isang simpleng unfollow lang sa Instagram, biglang buong internet na ang nagulantang? Eto na nga, trending ngayon si Kim Chu at ang kapatid niyang si Lakam dahil sa isang intriga na honestly parang straight out of teleserye. Kasi ganito, napansin ng mga netizen na syempre super alert sa lahat ng galaw ng kanilang iniidolong artista na hindi na nga nagfa-follow sa isa't isa ang magkapatid. At alam mo naman, sa panahon ngayon, yung unfollow parang official stamp na may something wrong. Kaya boom, usap-usapan agad. Pero teka, mas naging wild pa nga ang kwento nang may isang blind item na lumabas. Ang sabi kasi sa article, may aktres na nagtiwala sa kapatid niya para humawak ng pera ng negosyo. Pero nung inaudit, halos 10,000 pesos na lang daw ang natira. Take note, hindi lang yun ha, nadiskubre pa na may mga bayarin na hindi pa pala settled. At kung hindi maaagapan, pwede raw na mapahamak pa ang aktres. Walang pangalan na binanggit pero sakto kasi ang timing sa unfollow issue ni Kim at Lakam. Kaya ayun, maraming netizens ang biglang nagtahi-tahi ng istorya. Hala, baka sila to, ang sabi ng iba. At doon na nga pumasok ang emosyon ng fans. Ang dami nagsabing sobrang lungkot kung totoo man ito. Kasi let's be real, kilala si Kim bilang sobrang generous sa pamilya niya. Simula nung nanalo siya sa Pinoy Big Brother, halos walang pahinga yung karera niya. Lahat ng trabaho pinapasok niya. At kadalasan para daw talaga sa family ang ginagawa niya. Kaya kung mismong pamilya pa ang magiging dahilan ng sakit ng loob niya, ang bigat naman nun, 'di ba? Yung iba namang fans mas chill. Ang sabi nila, huwag mo nang manghusga kasi blind item lang naman. Walang pangalan, walang confirmation, baka coincidence lang yung timing. Pero syempre, internet world na tayo, ano? Once kumalat, tuloy-tuloy na nga ang chismisan at theories ng mga tao. Kung iisipin mo, sobrang relatable din ang situation. Ang dami na nating narinig na kwento ng magkakapatid o magpipinsan na nagkakaalitan nga dahil sa pera o negosyo. Madalas nga sinasabi na pera ang ugat ng away at kapag pumasok sa usapan ng tiwala, mas masakit talaga kapag pamilya ang involved. Pero sa dulo nga ng lahat ng ito, lahat ng fans, iisa lang naman ang hiling. Sana hindi totoo at kung may tampuhan man, sana maayos agad privately. Kasi come on, hindi worth it na masira ang samahan ng pamilya dahil lamang sa pera. As of now, tikom pa rin ang bibig ni Kim at Lakam. Walang official statement, walang confirmation. Kaya habang wala pang malinaw, nagbubunyi muna ang mga marites sa theories at speculations. Pero imagine mo ha, isang unfollow lang, biglang trending agad. Ganun talaga ang power ng social media sa panahon ngayon. Isang click lang, instant teleserye sa totoong buhay. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Alam nyo ba, kahit na nga may pinagdadaanan si Kim Chu sa kanyang personal na buhay, hindi pa rin siya pumapalya na magparamdam ng pasasalamat at pagmamahal sa kanyang mga solid supporters. Kahit nasa gitna nga siya ng emotional stress, nagagawa pa rin niyang ipakita na importante para sa kanya ang bawat effort ng kanyang mga fans. Isa itong malinaw na patunay na marunong siyang mag-appreciate gaano man kaliit o kalaki ang suporta. Ngayon ito nga ang kwento. May isang solid fan si Kim na nagpost sa X at hindi lang siya mismo ang bida ha, kundi pati na rin ang kanyang nanay.
Nagpunta kasi ang nanay niya sa showroom ng The House of Little Bunny, Philippines. Ang negosyo nga ni Kim na bags ang binibenta. Dito sa showroom, makikita ang iba't ibang klase ng bags na personally curated ni Kim. Mula sa simple at casual hanggang sa mas classy na disenyo. Doon makikita sa larawan kung paano buong ningning na ipinakita ng nanay ang pagbili ng isang bag. Ang cute pa ng kuha kasi kitang-kita yung eksena ng pagbunot ng pera mula sa sariling bag para bayaran ng item na napili niya. Natural na natural. Parang proud na proud talaga siya na makabili at makasuporta sa negosyo ng idol ng kanyang anak. Kung iisipin mo, nakakaaliw kasi habang karamihan ng fans ay bumibili online, eto naman si nanay talagang nag-effort pumunta sa mismong store. Parang naipasa na rin ng anak sa nanay ang pagiging fan. Kumbaga, fan by inheritance na talaga. Kaya naman nakaka-good vibes din ang caption ng post kasi very light-hearted at masayang ipinakilala ng fan ang kanyang mama na suki raw ni Kim. Nahagip nga ng atensyon ni Kim ang naturang post at hindi na nagdalawang isip si Kim na magbigay ng simpleng sagot. Kung tutuusin, napakasimple lang nung comment pero para sa mga fans niya, sobrang laking bagay na nun. Para bang instant reward ang feeling kapag napansin ka ng idol mo. Kaya kahit maliit na mensahe, ramdam ng fans na genuine ang appreciation ni Kim. Doon na nga nagsimulang ma-excite ang ibang fans. Parang naging domino effect siya. Kung sa ganitong fan at si mama niya ay napansin ni Kim, bakit hindi rin tayo, 'di ba? Kaya ayon, naging atat na rin ang iba na pumunta sa showroom at bumili ng bags. Syempre hindi lang dahil gusto nilang may gamit mula sa House of Little Bunny, Philippines, kundi dahil na rin sa chance na mapansin ng kanilang lodi. Kung tutuusin, itong negosyo na ito ni Kim ay hindi lang simpleng sideline. Dito mo makikita kung gaano nga siya ka-hands-on at passionate. Pinangalanan pa niya itong The House of Little Bunnies na alam naman natin kung gaano kalapit sa puso niya yung tawag na Chinita Princess at Bunny dahil matagal na rin niyang ginagamit yan para tukuyin ang mga fans niya. Para naging simbolo na rin ito ng closeness niya sa kanyang fandom. Kaya imagine mo, kung bibili ka ng bag, hindi lang basta produkto yung dala mo. Dala mo rin yung representation ng suporta mo sa kanya at sa community na binuo niya kasama ng mga fans. Bukod pa rito, pinahanga na naman ni Kim ang lahat kasi isipin mo, sa kabila ng mga personal niyang struggle, nagagawa pa rin niyang ibuhos ang atensyon at appreciation sa mga taong laging nandyan para sa kanya. Yun nga yung dahilan kung bakit hindi bumibitaw ang mga fans niya kasi ramdam nila na hindi sila basta-basta lang tinitake for granted. Kung babasahin mo nga yung komento, halos iisa lang ang tono ng lahat. Proud sila kay Kim, tuwan-tuwa sa pagiging appreciative niya at syempre maraming na-inspire na suportahan din ang kanyang negosyo. Marami ring natuwa sa eksenang sinamahan pa ng nanay ang anak sa pagiging fan at parang mas naging relatable pa si Kim dahil dito. At the end of the day, makikita natin kung bakit hanggang ngayon matatag pa rin ang karera at fandom ni Kim Chiu. Hindi lang dahil sa talento niya bilang aktres, kundi dahil na rin sa paraan ng pakikitungo niya sa mga taong sumusuporta sa kanya. Simpleng thank you man lang, pero ramdam ng mga fans na genuine at mula iyon sa puso niya. At dahil dito, lalo pang lumalalim ang connection niya sa kanyang mga tagahanga. Isang bagay na hindi basta-basta nabibili at hindi basta-basta nawawala. And there you go mga ka-trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!